ko i-share sa inyo. Actually, andito lang ako sa katabi ng Marikina Sports Center. Yan. So, ako guys, yung gusto ko lang ma-share sa inyo dahil sa ngayon kasi first time. So, first time ko talaga magkakaroon ng trabaho na ma-assign ako dito sa Marikina area. So, actually kasi regarding kasi sa mga requirements na inaasikaso natin bago tayo ma-onboard sa magiging trabaho natin, sobra talaga siyang challenging kasi una dapat kahit papano meron kang pondo, may budget ka, tapos kapag na-onboard ka na sa trabaho parang minsan tumatagal pa yata ng mga roughly mga 2 weeks or 1 month bago ka makasahod. So, yung gusto ko i-share sa inyo guys, dahil first time kasi akong magkakaroon ng trabaho dito sa Marikina area, regarding kasi sa health certificate card like ito, yan. So, before, actually kahapon lang din ako nanggaling dito eh. Hindi ko talaga alam yung process niya. Dahil, syempre aminin ko naman sa inyo before, 25 years na akong nagtatrabaho din. So, sa ngayon nga, nai-involve ang trabaho ko sa supermarket. So, kung nakaka-relate kayo sa akin, isa rin akong merchandiser. So, para sa mga merchandiser dyan, hello. Alam niyo yung pinagdadaanan ko, di ba? So, kapag nag-asikaso kayo na requirements ninyo at maa-assign kayo sa supermarket, mahigpit sila sa NBI clearance, number 1 yun. I-check ninyo, kasi like ako nga July 5, may expired na yung NBI clearance ko, which is tomorrow yon, Saturday pa. So, a few days ago, nakapag-isip ako na nag-round trip ako na Manila area para lang makakuha ko agad ng slot. So, pinarenew ko na siya. Pangalawa, pag once na ma-assign kayo sa supermarket, masyadong mahigpit sa laboratory result, mahigpit sila sa chest x-ray result, mahigpit sila sa drug test sa payan. So, ako siguro ilang taon na rin kasi akong merchandiser. So, na-assign na ako ng Taytay area. So, para sa mga followers ko, mga na-assign ng Taytay area, alam nyo yon, ang hirap kumuha dyan ng requirements. Pangalawa, sa Pasig, ang hirap din kumuha ng requirements dyan kasi syempre, speaking of Taytay at saka Pasig, talaga namang crowded yung area na yan. Ang hirap talaga kumuha dyan ng health card, 'di ba? Ang hirap kumuha dyan pangatlo sa Quezon City area. Na-assign na rin ako dyan. Ang hirap din kumuha. So, ako kaya gusto kong mag-share dito sa aking vlog kasi alam nyo ba guys, kahapon galing ako dito sa Marikina City Hall and pinapunta nila ako sa kabilang building sa City Head Office. Grabe na overwhelm ako kasi siguro wala pang isang oras ipaprocess na nila itong health card ID ko kasi kailangan ko sa establishment na pagtatrabahuhan ko dito sa Marikina area. So ang proseso dyan, ang advice ko sa inyo guys, para sa mga magtatrabaho dito sa Marikina area, una, sa part kasi ng Marikina City Hall, katabi niya yung Marikina Sports Center, at yung sumunod nun, yung Save More na supermarket. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung Save More supermarket, halos katapat lang naman siya ng fountain.
Kasi yung Save More Supermarket may katabi na City Health Office. Parang first floor hanggang 5th floor yata sila. So ang proseso nun, pag napunta kayo sa City Health Office, doon muna kayo sa baba, sa may guard, makikipag-coordinate muna kayo doon kasi actually meron naman nakadikit doon ipopost ko mamaya dito sa screen, na picturean ko siya kung ano yung mga step by step process para makakuha kayo ng health card ID. Alam nyo guys, ako nagsasabi sa inyo, ang dali. Kahit sabihin natin 2 days ang processing nila, ang dali. Maganda yung sistema dito sa Marikina City Hall in favor kasi hindi na nila pahihirapan yung mga netizen, yung mga tao, yung mga individual na magtatrabaho, 'di ba? Na ang dami mo pang dinaanan na window, tapos sobrang haba ng pila. Dito talaga sa City Health Office ng Marikina City Hall, ma-overwhelm ka kasi maganda yung opisina nila, maganda yung facilities nila, mababait naman yung mga staff. So parang ang proseso nun, mas maganda kung ako kasi magiging roving ako ng merchandiser. So ibig sabihin nun, 2 Pasig tsaka 1 Marikina yung hawak ko. Kasi medyo nasanay na kasi ako na sa Antipolo Bayan, doon ako kumukuha ng aking chest x-ray result, laboratory, ganyan. Gumastos talaga ako ng 750. Ngayon yung proseso dito sa City Health Office ng Marikina City Hall, una, maghahanda kayo ng budget na 150 pesos kasi yung 150 pesos na yan, para yan dito sa magiging health card ninyo, para dito siya 150 pesos. So syempre mas maganda kung may dala na kayong specimen nyo, like yung urine ninyo tsaka yung stool. Pero kung wala naman, meron naman nagtitinda doon ng mga garden, lagayan ninyo ng specimen ninyo, babayaran nyo na ng 50 pesos yon. After noon, pupunta na kayo sa second floor. So doon nila ipaprocess yon. So parang ang dali ng proseso na, kasi like ako, nagpa-check up na ako sa Antipolo Bayan, meron akong clinic na pinupuntahan doon. So sinabihan ko yung staff doon sa second floor na meron na akong dalang existing talaga na updated at latest talaga yung chest x-ray result ko. So guys, kasi naririnig ko naman din usually pagka yung laboratory chest x-ray result natin, pwede daw siya gamitin for 3 months. Pero kung mag-a-apply kasi kayo ng trabaho, mas maganda talaga yung latest talaga. Kasi kailangan man natin ng trabaho, kung hindi naman okay yung result ng chest x-ray natin, malalaman natin kagad yun. Meron pa tayong chance na mag-back out kasi wala tayong magagawa doon, lalo na guys kapag sa supermarket kayo nagtrabaho, toxic talaga yung trabaho dyan. So kailangan talaga dyan physically fit kayo. So mabait naman yung staff doon sa second floor. Sige po, kasi kung ako lang wala akong dalang chest x-ray result, magbabayad ako ng 150. So doon ako sa baba. So magkano ngayon yung total na babayaran nyo? 300. Pero dahil may dala na kasi akong chest x-ray result, 150 lang ang binayaran ko. So after nun, pumunta ako ng window 2. Binigyan nila ako ng ganito. Kahapon lang ako nagpunta sa City Health Office So yun lang guys, bago mag-1 oras, nakaalis ako ng City Health Office. Mabilis yung proseso nila, pero yun nga lang, on the other day, babalik kayo kasi nakalagay dito sa food handler seminar na form na to, mamaya 1:00 kailangan talaga nasa City Health Office na ako, 5th floor. So di ako pwede malate doon kasi after noon marirelease na yung health card ko. So ganun lang siya kasimple guys. Siguro kung hindi man ako nakapagpa-chest x-ray,
300 lang talaga yung babayaran nyo guys. Para lang siya sa health card, ID, at para lang talaga doon sa chest x-ray result niyo. Kasi alam nyo guys, ayoko lang banggitin kung saang city hall to Hindi ko gusto yung proseso nila ng, kasi ang kailangan mo kasi health card, ID lang ang kailangan ko. Ngayon itong city hall na to, inuobliga ka pa na kailangan daw meron kang munang mayor's occupational permit, may babayaran ka doon. Tapos yung i-refer pa nila sa'yo na public hospital, ang proseso nila, hindi sila tumatanggap doon ng medical laboratory result na nagpa-check up ka sa ibang lugar or sa ibang ospital. Ang gusto nila doon din mismo sa area na yon kung saan ka maa-assign. Isipin nyo guys, yung hirap ng area na yan, yung sistema ng city hall na yan na ayoko na lang talagang banggitin. Pupunta ka sa city hall nila, magpa-process ka ng mayor's occupational permit, magbabayad ka. Tapos ang layo, doon ka nila papupuntahin, doon sa public hospital na accredited sa kanila, para lang doon ka mag-aasikaso ng chest x-ray mo, yung specimen laboratory result mo, actually babalikan mo siya after 7 days. Ayoko na lang talagang banggitin tong city hall na to, pero napakapangit ng sistema nila. Isipin nyo guys, dyan mismo sa area na yan, ang daming naghahanap ng trabaho dyan. Tapos ang i-refer nila sa'yo na public hospital, after na ma-check up ka nila, babalikan mo yung result after 7 days. Paano kung ina-applyan mo na trabaho, nagmamadali na sila na ma-onboard ka? Wala ka talaga magagawa doon kasi gusto nila kumita rin yung clinic nila. I mean yung hospital nila na public, gusto nila doon magbabayad yung mga pasyente na kailangan talaga ng medical result, ganyan. So napakatagal ng proseso. Doon sa area na yun, kailangan ko lang ng health card ID. Inabot ako na mahigit 2 linggo, samantalang dito sa Marikina, maganda pala dito guys. So na-share ko na sa inyo. Pag once na nagkaroon kayo ng trabaho dito sa Marikina, pumunta kayo kagad sa City Health Office. Katabi siya ng Save More, katapat lang siya ng Fountain. Malapit lang siya dito sa Marikina City Hall. Kasi ako guys, i-recommend ko sa inyo, ang bilis talaga ng proseso nila. So mamaya, pag-attend ko ng food handler seminar, mga 1 PM, after nun, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga napag-usapan namin sa food handler seminar. Okay guys, bye-bye. Hello guys. So welcome to my YouTube channel. So katulad po ng na-inform ko sa inyo kanina na nakapag-attend ako ng food handler seminar sa City Health Office ng Marikina City Hall. Ang dali lang ng proseso guys. So from 1 PM nakapag-start kami kagad. Natapos kami 2:00. So tulad na nabanggit ko sa inyo kanina, so eto siya. So ayan siya. Yan. So guys, kung mapapansin niyo, ang sabi sa amin ng speaker kanina, yung officer din sa City Health Office, pag meron nga siya na i-share sa amin na parang meron siya nakasagutan din na isang tao ayaw niyang umattend ng food handler seminar kasi non-food pala yung hawak niya. So, explain ko ulit sa inyo guys para just to share with you. Kapag magtatrabaho kayo sa isang establishment or sa supermarket, ayan, so kailangan kulay puti siya. Kailangan guys kulay puti yung health card ID ninyo kasi kapag kulay green, non-food, kapag ka puti naman is food siya. So kailangan pagka nagtatrabaho daw kayo sa, kasi yung lalaki na yun na nakasagutan nga ni sir kasi ayaw niya umattend ng food handler seminar dahil non-food pala yung hawak niya, appliances. So, nasa loob siya ng SNR. So, alam naman natin guys, pag SNR, supermarket din yun. So, ganun din. Parang requirement pa rin talaga ni Marikina yon na yun nasa surroundings mo eh. So, actually ako guys, ang gusto kong i-share sa inyo,
pag umattend kayo ng food handler seminar, just to remind with you na yung physical na pleasing personality natin is napaka-importante. Doon lang naman umikot yung seminar namin kanina sa food handling seminar kasi pag magtatrabaho kayo sa isang establishment na food ang hawak nyo, tindera kayo for example, huwag nyo raw kakalimutan na magsuot ng face mask. So, kailangan talaga dyan naka-hairnet kayo. At the same time, malinis ang uniform, maayos. At pati itong kamay ninyo. So, kung mapapansin ninyo guys, palaging pudpud yan. Palagi siyang pudpud. Hindi talaga ako nagpapahaba ng kuko kasi ang work ko kasi lagi siyang nai-involve sa food category kasi. Okay naman yung food handler seminar. Sandali lang siya. 1 oras lang siya. Alam nyo guys, pagpunta namin dun sa pay floor, tulad na nabanggit ko sa inyo, yung mismong pinaka-training room niya, ang ganda. Ang lakas ka mo na aircon. Tapos, ang bilis ba ng proseso na pagkatapos namin nag-attend na seminar, meron na rin kasing isang staff doon na babae na tiga City Health Office din. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, pina-check ko lang sa kanila yung result ng x-ray ko na galing from Antipolo City. In-accept nila. Tapos, ito na siya. Na-i-release na siya kagad. Tapos, hindi lang yun guys. Meron pa siyang kasamang parang certification siya na maliit. So, ayun na guys, na-i-share ko na sa inyo kung paano kumuha ng health card ID sa Marikina City Hall. So, thank you for watching. Bye! Hi guys! Andito po ako sa Marikina City Hall. Dahil mag-aasikaso po kasi ako ng requirements ko. Napansin ko lang po na talagang malinis po talaga dito sa Marikina. So, alam niyo yun guys, ang sarap-sarap mamasyal dito. 15 minus 20. Ang sarap mamasyal dito guys. So, sobrang malinis talaga. So, ngayon, naghahanap ako ng makakainan ko. Kasi puro mga fast food yung nakikita ko dito, pero dahil mataas naman kasi yung bilihin ngayon, so wala talaga tayong choice. Maghahanap tayo ng makakainan ngayon. So, samahan niyo po ako. And guys, Marikina Sports Center. So, ang laki niya. Ang laki ng Marikina Sports Center. Or siguro kapag weekend, mas maraming tao dito. Kasi medyo umuulan lang kasi ngayon. So, ayan guys. Ang linis-linis ng Marikina. Tsaka ang laki-laki niya. So guys, ito siya. Marikina City Hall. Ang laki niya. Tsaka malinis talaga tong area na to. So dahil lunch break na rin naman, tapos na akong kumain. So dito ako mag-round trip kahit mga 45 minutes lang. Hi guys. So eto, pupunta ako ngayon sa Marikina City Hall. Mag-stay muna ako dito kasi mamaya mga bago mag 1 PM pupunta ako sa kabilang building sa City Health Office kasi mag-a-attend po ako ng seminar regarding sa food handler seminar, parang ganyan. So sa ngayon po kasi nag-aasikaso ako ng aking health card ID dahil magkakaroon po ako ng trabaho dito sa Marikina area. So, ang Marikina City Hall po guys, andito lang siya. Yan. Shue Avenue,
Nasa tapat lang siya ng Santa Elena City Health Center. Pero hindi yan yung pupuntahan natin mamaya. Doon siya malapit sa Save More, halos katabi lang. So, ang laki ng Marikina, guys. Ano ba? Hi guys! Andito tayo sa tapat ng fountain. Ito yung sinasabi ko sa inyo na papunta ako sa City Health Office. Yan. So, bilisan natin yung lakad natin, guys. Hindi pa yata ako pwedeng tumawid. Ay, hindi pa nga, guys. Yan, nakakita nyo yan, yung Marikina Medical Building na yan. Ayun. So, dito tayo papasok sa iskinita na yan. O, ayan siya. So, yan siya, guys. Tapat lang siya ng fountain. Marikina City Diagnostic and Medical Arts Building. Yan. So, papasok tayo dito sa loob, guys. Dito lang siya, sa iskinita. So, ang maganda, guys, dito sa Marikina City Hall, kaya hindi siya crowded. So, talagang ang City Health Office nila, napakaganda. Nakahiwalay talaga siya ng building. Kaya, guys, ang laki. Ang laki talaga ng Marikina City Hall. Sipin nyo, guys, ito siya, oh. Oh. Wow. So, yan siya, guys. City Health Office ng Marikina. So, papunta tayo, guys, ng second floor. So, ito siya, oh. Health Certificate Application. Second floor this way. Dito sa kabilang building na to, guys, dito pinaprocess yung chest x-ray ninyo kung wala pa kayong dalang chest x-ray. Magbabayad kayo ng 150 pesos. Pero kung wala naman, hingi lang kayo dito sa building na to ng papel. Isulat nyo lang yung pangalan nyo. So, ito siguro, guys, mag-round trip muna ako sa second floor. Tapos siguro bago mag-1, pupunta na ako sa 5th floor. So dito, guys, pag pupunta kayo rito for food handler seminar, huwag kayong malilate. Ayan, guys, ang laki-laki niya. City Health Office yan ng Marikina City Hall. Ang laki.